Alright, good morning po sa inyong lahat at I'm so glad na tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang mga Baptist daw ay man of the scriptures, no? Talagang hindi po kumpleto ang pagtitipon pagka wala ang salita ng Diyos. At muli tayo po tumayo at basahin po natin yung verse kanina na matatagpuan po sa Galatians chapter 6 verse 10. All right. Galatians chapter 6 verse 10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belongs to the family of believers. Tayo po ay manalangin, tayo po ay lumapit sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkaing spiritual na iyo pong inihanda para sa amin sa umagang ito. Salamat po at meron kaming pagkakataon para baguhin namin ang aming mga sarili, magkaroon kami ng aksyon sa aming mga pananampalataya at higit sa lahat, Panginoon, matuto nga po kami, Panginoon, na maging kapakinabangan sa iyong larangan o sa iyo pong kalooban. Panginoon, dalangin namin na anuman yung makita namin dito, hindi namin makita ang aming katabi. Hindi namin makita ang tao sa likod, kaliwa, kanan, no? Ang makita po namin ang aming sarili na kinakausap mo. Basbasan mo ang aming pag-aaral na ito, maging lahat nakikinig ng broadcast na ito. Salamat po na marami. Patawarin mo kami sa aming nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Alright, so tayo po ay makakaupo panandalian at muli tayo po ay mag-aral ng Panginoon. Sa dami po ng mga nangyayari ngayon, no? Ay ano ba nangyayari sa atin, no? Yung mga dating hindi binabaha ay nababaha. Yung mga dating ang bulkan po ay katulad nun sa Taal, ito po ay kumbaga nagkakaroon po ng paramdam every 10 years, no? Ngayon po every year yata nagpaparamdam, tama po ba? At araw-araw, ngayon daw oras-oras, no? Nagpaparamdam yung ating. Ngayon po, kung kayo po ay pamilyar sa mga balita, ay pumuputok na naman po yung Kanlaon sa Negros, no? Nag-aalburuto din, no? At bakit po gano'n, no? Itong mga bagay na ito ay nangyayari. Well, yun po ang maganda sa salita ng Diyos, no? Ang ating mo pag-uusapan ngayon is being relevant. Slides, please. Relevant. Ano nga ba yung relevant? Ang relevant po, ano nga po ba ang kahalagaan ng bawat isang bagay, no? Dapat ang Kristiyano ay relevant, no? Ibig sabihin, yan po ang hinahanap sa atin ng Panginoon, ng society ngayon. Wala pong ibang relevant kung hindi dapat ang salita ng Diyos sa katayuan. Parang yung picture, no? Ano nakikita niyo po sa picture? Akala niya, dala-dala niya lang yan, no? Mabigat, pula, iba kulay. Pero pagka po yan ay inilagay mo dun sa parang bilog, no? Yan pala ay kakulangan dun sa plano ng Diyos. So yan po ang ating pag-aaralan ngayon, being relevant. Slides, please. Meron po meron pong meaning. Ano ba ang relevant? Ang sabi po ng dictionary, ang definition daw po ng relevant, having significant, kahalagahan. Meron pong kahalagahan. Ano ba ang halaga mo? No? Having significant and demonstratable bearing on the matter at hand. So ano ba ang may offer mo doon sa pinag-uusapan? Ano ba ang pwede mong gawin doon sa kasalukuyang pangyayari? No, ang sabi diyan, doon sabi, affording evidence tending to prove or disapprove the matters at issue or discussion. So, sa pinag-uusapan, ano nga ba talaga kumbaga yung bang sinasabi mo ay may sense? Yan po ang relevant. Sa Tagalog, ang ibig sabihin po niyan ay, ang sabi doon ay, nauugnay. Yung bang nangyayari ngayon sa pangyayaring ito ay nauugnay ba sa salita ng Diyos? Di ba? Parang gano'n, no? Lalo na yung mga dumadalas na mga trahedya. Nauugnay ba yan ngayon? Tapos yung bang sinasabi mo o ang buhay mo ngayon ay nauugnay ba sa paksa o hindi tawag natin na are your life relevant on this new age? So yan po ang ating pag-uusapan ngayon, being relevant, no? Okay, slides please. Tinapik natin yung steward, ngayon naman being relevant. So nakakatuwa po ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, tama yung kanta kanina, hindi nagbabago. Sabi mo nga sa tabi mo, hindi nagbabago. Ayan, lagi po siyang relevant.
laging mahalaga. Laging pong, pagka Bible ang pinag-uusapan, hindi po pang bata lang yan, pang matanda lang yan, pang lolo lang yan. Pagka po sinabing Bible, ito po ay pangkalahatan. Yun ang kagandahan po nito. At kung ano yung prinsipyong na pag-aaralan natin, meron pa ring relevant, no? So ngayon, gaano kahalaga ang Biblia? So, the Bible is a relevant book. Ito po ay relevant. It is the number one most published book in the world. Ito daw yung pinakamaraming beses na ipinarenta. Kasi nga po, napaka-importante nito. Kaya kung hindi ka pa nagbabasa nito, mag-isip-isip ka. Napaka-relevant na mga kwento na. Hindi, Pastor, yung mga kwento dyan, face out na. Hindi po totoo yun. Hindi tayo naniniwala dyan. No? Ang Bible po, ay ipoprove po natin ngayon na hindi po nagbabago at magagamit pa rin ngayon. At yung mga sinusulat niya, ay pwede pa rin pong mangyari at hindi pa nangyayari. So, napaka-importante po ng Bible. Alright, so, tatlong bagay ang ating pag-uusapan. Number one, Bible relevance in history and current events. Yung bang nangyayari ngayon na pangyayari o yung current events, ito ba ay nasusulat sa Bible? Ayan. So, ngayon po natin pag-aaral. Number two, relevant informations before Christ's second coming o yung parousa. Yung pag-uusapan natin, yung mga ano ba talagang mangyayari kapag ka ang Panginoon ay malapit ng dumating o hindi tawag na parousia. Ang parousia po ay second coming. Maging familiar kayo dyan. Sa tatlong bagay. And then yung panghuling bagay, engaging believers to be relevant in the society. After all this knowledge, after all this, kumbaga, studies na ating pag-aaralan, no? Ano nga ba talaga ang dapat natin gawin bilang mga Kristiyano? So pag-usapan po natin itong tatlong ito. Mabilis lang po. Babalikan po natin yung mga kailangan ma-encourage tayo. Kasi nga po, sa dami ng mga nangyayari ngayon, no? Ay talaga naman, no? Talagang kung ikaw ay medyo may konting takot, no? Maaring tayo ay hindi po apektado katulad nila Victor doon sa nangyayaring plus flood. Ang sabi nila, global warming daw po ito. Or climate change, no? In fact, yun nga pong sa Japan ngayon, may problema sila. Kasi po yung Mount Fuji, na supposedly sa lahat ng picture na nagpunta doon, meron pong snow cap. Ngayon lang po nangyari for the past 100 years, 130 years, wala pong yelo sa ibabaw. Ano kaya ito? Meron kaya itong kinalaman sa mga pangyayaring nakasulat sa Bible? Yan po ang pag-aaral natin. Are you interested? Dapat interesado tayo dito kasi nga po ito po ay importante. Alright, slides please. Alright, so tignan natin yung una. Bible's relevance in history and current event. So, tignan natin, gaano po ka-accurate ang Bible doon sa nakaraang current events, doon sa nakaraang nangyari o history and current events. So, pagka po kayo nagbabasa ng Bible, may tinatawag na theme. Ano yun? History. Ano yung history? His story. So, hahanapin mo yung Diyos doon sa istorya. His story. Hindi yan istorya lang ng Israel. Part of it. Pero ang talagang pangyayari po dyan is His story. Yung pangyayari na kung saan ang bida ay ang Diyos. No? Ang Israel, bida pa rin ang Diyos. Nangyayari sa Israel, pero bida pa rin ang Diyos. Slides please. Ano ba nangyayari? Alright, let's look at Matthew 24 verse 1 to 3. Yung binasa natin kanina. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came to him to call his attention to its building. Kasi nung mga panahon na nandito pa ang Panginoon, naglalakad siya sa Jerusalem kasama yung kanyang mga apostoles. At nakatingin po sila doon sa isang pinakamagandang building. Dito sa Alabang, ano ba pinakamagandang building dito? Acacia, ano pa? Yung Lakeview, Southern Baptist Church, ano pa? Bellevue, ano pa yung mga magandang building dito sa Pilipinas? Ako, dito sa Muntinlupa, ako yung munisipyo, nagagandahan po ako doon sa munisipyo, di ba? So during that time, napadaan ng Panginoon kasama ang apostoles sa isang napakagandang building. At ito po yung templo. Ngayon, tignan natin, ano ba ang nangyari? Ano ba ang itsura ng templo during that time na nakita ng Panginoon? Slides please. Ganyan po siya kaganda. So kung ordinary ka fisherman,
ordinary kang magsasaka, at ganyan na nakita mo, wow! You will be amazed. No? Yung lahat ng mga structure, pagka nagpunta ka ng Metro Manila, makikita mo ang gagaling ng building, parang proud ka. Kasi sa bayan mo nakatayo. No? Yan po yung nakita nila during that time. Ito yung pinag-uusapan sa Bible, nung Matthew 24, na during that time, ang ganda ng building. Ginawa po ito ni Herodes, naalala nyo? Yung scene sa Bible, dito po naganap lahat yan. Ang ganda. Kulay puti yan at naka-embroider ng gold. So kung kayo ay ordinaryong tao at wala naman kayong kakayahan o particular sa construction, no? Makita nyo itong building na ito, ano sasabihin nyo? Wow! Kaya nga ang sabi ng mga apostoles, Panginoon, nakita nyo ba yung temple? Balik mo lang yung slides, please. Balik mo lang. Punta tayo doon sa verse. So, ang ganda ng building. So, pagdating po sa verse 2, ang sabi diyan, do you see all these things? Sabi nung kanyang mga alagad, nakita mo ba itong mga bagay na ito? He asked, Panginoon pala to, tell you the truth, not one stone here will be left on another, everyone will be thrown down. So, ganyan po ka-accurate ang Bible. Ang sabi ng Panginoon mismo, slides please, nakita mo yung gandang yan, di ba? Nakita mo yung tayog na structure na yan. Ang sabi niya, wala daw kapwa bato ang tatayo sa kapwa bato. Ibig sabihin, ang ganda ng structure eh. Pero pag sinabi ng Bible na ang mangyayari yan ay mangyayari yan. Ngayon, slides please. Ano nangyari? Okay, ang sabi diyan, pagkatapos ng tanong, slides na lang. Alright, so, okay. Pinag-uusapan pala diyan, yung sa verse 3. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately. Lumapit daw sa Kanya yung mga apostles. Panginoon, kanina, nung sinabi mo, ang sabi mo, walang bato na tatayo doon sa kapwa bato. Ibig sabihin, destruction yan. So, meron pong 3 questions na pinag-uusapan dyan. Number 1, when will this happen? Panginoon, kailan po yung sinasabi mong masisira yung templong yan? Yun ang number 1. Ang number 2, what will be the sign of your coming? Panginoon, kailan po ba kayo babalik na maguli? Alright, and then pangatlo, when is the end of the age? Kailan daw matatapos ang mundo? Mamaya pag-uusapan natin yan, tapos ng mundong yan. Are we talking to the end of the world or just the end of the age? Pag-uusapan po natin yan. No? Alright, so slides please. Kanina ang ganda ng building. Ito po yung nangyari. Jewish Temple, AD 70. AD 70. Ano ba AD 70? Ano yung AD? So, ang Panginoon ay nabuhay noong 33 AD. Tama po ba? Alright. Kung ang calendar po natin nagsimula po nung 0, nung nabuhay ang Panginoon, no? Siya po ay lumaki. At kailan siya nag-start ng ministry? 30. Tapos 3 taon siyang nag-minister, no? Nung kasalukuyang sinabi niya na masisira yung temple, mga kapatid, 33 years old siya. Pagdating po ng 70, ilang years yun? 37? Pagdating po ng 37 years, nangyari yung sinabi ng Panginoon. Nagkaroon po ng malupit na pag-alsa ang mga Hudyo. During the time, ang buong mundo po ay nasasakop ng mga Romano. At ang mga Israelites ay, kasi ang mga Israelites naturalesang masyado pong nationalistic. Ano yung nationalistic? Yung mahal nila yung kanilang bayan. At sila po ay nag-revolt against Romans kasi nga po napataas ng tax. So ang ginawa po ng mga nagre-revolt o yung mga nagpo-protesta, nagtago po sila sa temple. And syempre, during that time, napaka-powerful ng Romans. Marami. Nagpadala ng ilang legions of soldiers. So ang ginawa po nila, yung magandang temple kanina, sinunog po nila yan. At sinunog nila yung parte, yung buong temple, sila po ay pinalibutan nila. At para po lumabas yung mga tao doon, sinunog po nila. Alright. So, nung sinunog po nila, ang nangyari po, napansin nyo kanina may mga gold. Diba?
So, nung sinunog po nila, nag-melt po yung mga gold at nabatay po lahat ng mga tao doon sa loob. It's a tragic event. 70 AD. Yan po yung sinabi ng Panginoon. At nangyari yung mga gold lace para po makuha. Pagkatapos ng sunog, ano nangyari doon sa mga gold lace? Ayon po sa pag-aaral, since mainit po, nag-melt doon sa mga gilid ng mga bato. So, ang ginawa po ng mga Romans, nung matapos yung gera, ang ginawa nila, tinuklap po nila. Nung tinuklap nila, nakuha nila yung gold. Ano yung sabi kanina doon sa pangako ng Panginoon? Sa kanyang, walang batong tatayo sa kapwa bato. Ngayon, tingnan po natin, anong nangyari doon sa slides, please. Ayan. Ito po yung buong Jerusalem map at the moment, top view. So nakikita po ninyo yung may coating gold. Diyan po nakatayo yung dating temple na binabanggit po natin kanina. Ngayon, yan po ngayon ay pag-aari po ng mga Muslim. Nariyan po yung second holiest place ng mga Muslim. Ang tawag po dyan is Dome of the Rock. So sa ibang pag-aaral, very significant yan. So ngayon, hindi matayo ng mga Israel yung temple kasi nga po nandiyan yan. Ngayon, Pastor, ang sabi ng Bible, di ba? Walang batong tatayo sa kapwa bato. Pastor, bakit po may nakatayo? Hindi na po yan original na temple. Alright, so balikan po natin yung slides. Alright, napansin po ninyo. Pastor, bakit pag pumunta ka ngayon sa Israel, Pastor, bakit meron tinatawag na Wailing Wall? Ano yung Wailing Wall? Pinagpe-prayan na may wall. Kung titignan po natin, bandang eastern part, nandoon po yung mga wall na yon. Yung existing po yon ay hindi po yung part ng temple. Yung po ay bakod. Ang tinutukoy po ng Panginoon, yung temple na puti kanina. Ngayon, ganyan na po ang itsura niya. So, ano sabihin? Can you trust the Word of God? Can you trust Jesus' Word? So, ini-establish ko po sa inyo na pag sinabi ng Panginoon, mangyayari. In full details. So, ngayon, Pastor, ano namang kinalaman sa nangyayari sa akin ngayon yan? So, ini-establish ko lang po sa inyo na pagka po sinabi ng Panginoon, it will happen. Slides, please. So, tatlong bagay yung tinatanong. So, ang sabi dyan, doon sa verse 6, this is answered. So, watch out that no one deceive you. So, sabi ng Panginoon, ano yung tatlong tanong? Una, kailan mangyayari yung walang bato na pag-destroy ng temple? Nangyari na, 70 AD. Tapos yung susunod na statement, kailan kayo muling babalik? So, yun po ang pag-usapan natin. No, yung kailan kayo muling babalik. So, sinugunda ng Panginoon. Kung titignan kasi natin itong Matthew 24, hindi natin malaman kung parang paiba-iba. Pero, kung titignan po natin to, tignan natin yung chronology o yung pagkakasunod-sunod ng mangyayari. So, nasolve na natin yung 70 AD. Tama po ba? Establish ang Panginoon na darating siya. Tapos, ang sabi niya, susunugin lahat, iaangat. No, alright. So, sa verse 4, Jesus answered, watch out that no one deceive you. Maraming darating kasing mangloloko. Sabi niya ganyan, sabi ng Bible, watch out. Sabi mo nga sa katabi mo, watch out. Yan. Ang daming mambubola. Yung isa nga, nakakulong na eh. Tatakbo bang senador? Diba? Ito na yung susunod, verse 5. For many will come in my name. Kumbaga, may mga pupunta raw na magpapakilalang sila ay sinugo ni Kristo. Claiming, I am the Christ. Ako ang Kristo and it will deceive many. Grabe po ngayon. Alam nyo yung nakakulong, kung ilan ang kanyang membro ngayon? Almost 1 million worldwide na bola. Tama po ba? Tama ang Panginoong Hesus? Tama. Tama ang kanyang salita? Tama. Nangyayari ngayon yan? Nangyayari. So, ibig sabihin, ang mangyayaring ito, bago pa mangyari, nasusulat na. Alright? So, dapat ma-establish po natin yan. Number 6. You will hear wars and rumors of wars. So,
Darating daw, pag malapit na raw dumating ang Panginoon, makakarinig daw tayo ng, ang sabi doon, maraming bulaang propeta. Number 2, digmaan. Kapatid, hindi lang ngayon nagigera sa Middle East. Tama? Hindi lang Israel ang kalaban niya ay yung ano ba yung nasa? Hezbollah ba yun? Hezbollah. No? Ngayon, ang kalaban niya na ngayon ay Iran. So talagang wars and rumors. Ngayon po, pati Libya, apektado na. No? Yan po ay sa Europe. No? Dito naman po sa Asia, ano yung nagbabanta ng gera? Tayo. Tsaka China. Tama? China versus Taiwan. China versus India. Kasi pinag-aawayan nila yung border, no? So, talaga pong mangyayari ito. Ano yung sabihin kong establish? Pag sinabi ni Kristo, mangyayari. Mangyayari? Mangyayari po yan. So, it's part of God's plan. So, kung nakakaranas ka ngayon ng mga bagay na ito, kung nanonood ka ng TV, hindi ka dapat matakot. Dapat ang reaction mo, it is part of God's plan. No? Hindi ko naman sinasabing, wag kang magkaroon ng, kasi nga, ang topic natin, being relevant eh. Ang purpose po natin ay maging aware ka lang. Kaya nga, ang sabi doon, watch out. So, ibig sabihin, mag-abang ka pa. Parang ano po yan, yung pinag-uusapan natin kahapon, pagka po ikaw ay waiter, sabi ni Pastor Boying, nakatingin ka daw dun sa iyong pinagsisilbihan, di ba? Kasi titignan mo kung anong kailangan niya. So, ganun tayo mga Kristiyano, dapat nakatingin tayo. Ano nga ba, Lord, ang next gagawin mo? Alright. Ang sabi diyan, wars and rumors of wars, but to see to it that you are not alarmed. So ang sabihin, para wag daw tayong kabahan. So wag kang mag-alala. Mangyayari ito, kailangan mangyari. Parang ganito po, yung anak mo ba ay makukutongan yan? Kasi maliit pa di ba? Tinuturuan mo maglakad. Makukutongan yan. Kasi nga po, hindi mo na mababantayan yan 24/7 eh. Expect it. Mabubukulan pala, konyat, di ba? So, ganun din yan. Inaasahan mo mangyayari. Alright. So, such things must happen. So, mga kapatid, kung ikaw ay apektado nito, di ba? Pakishare po ito doon sa mga kaibigan natin sa Libya, sa Iran. Kailangan po mangyari ito kasi ito po ay kailangan, sapagkat ito po ay sinabi na ng Panginoon na mangyayari bago siya bumalik. Is that an amen? Amen. But the end is still to come. Ang mabigat dito, hindi pa pala yan yung katapusan. Meron pang pangyayari. Slides, please. Alright, mabilis na tayo. Nations will rise against nation. Di ba? Ngayon, mga kapatid, sino po ang nagtitrigger ng gera sa buong mundo? Ha? China? Pwede din pong Amerika. Naalala po ninyo yun, di ba? Nung kasalukuyang nagigirian ang China tsaka Taiwan, sino po ang pumunta doon? Amerika din. Sa Ukraine tsaka Russia, ang sabi ng Russia, lahat gawin mo, independent ka. Basta wag ka lang sasalo sa NATO. Eh sino ba ang nasa NATO? US din. So may kinalaman din po. So ibig sabihin, nandito na tayo sa stage ng ating panahon na talagang hindi natin maiiwasan ang gera. Kasi bakit? Ito po, totoo po ito. Ang United States will not will not survive its economy without war. Kasi bakit? Anong ine-export nila? Weapon. So, kailangan may gera. Pagka walang gera, ayaw ko niyan. Kasi bakit? Wala akong pagbebentahan ng kanilang mga gamit. Kaya nga po, totoo itong sinasabi ng Bible, di ba? Na talagang gera at magigera. And kingdom will be against kingdom. Di ba? There will be famines. Ito na. Ano ba yung famine?
pagtagutom o yung tinatawag natin na pestilence. Kapatid, lumabas na yung COVID. Lumabas na yung, meron pa ngayong bago. Yung, ano man tawag din sa India galing? Monkeypox. So, ang dami pong lumalabas ngayon. Ito pa mabigat, earthquake. So, ang unang statement ko, nagpuputukan na ang bulkan. And volcan eruption is one of the most cause niyan ay earthquake. So, mangyayari. So, natatakot tayo, pero ang sabi ng Panginoon, alarma, huwag kang maalarma. Kailangan mangyari ang mga bagay na ito. So, yung mga naaapektuhan, katulad ng mga taga-agonsilyo, ganun po talaga, ang sabi ng Bible, bagamat masakit man sabihin, mangyayari po't mangyayari ito. Ngayon, safe kami dito sa Maynila para hindi po namin alam. Meron pong inaabangan na the big one. Apektado rin po kami dyan. Nagkulang ba ang Diyos? Hindi, kasi po nagpapaalala siya eh. Pinapaalala niya. Kaya nga tayo lahat may mga preparasyon. So ngayon mga kapatid, kung ikaw ay nakakaalam ng mga bagay na ito, huwag ka nang pumunta dun sa lugar na kung saan, huwag ka nang titira dun sa... Kumbaga, alam mo na magkakaroon ng baha, magkakaroon ng trahedya. Huwag ka nang tumira dun sa gilid ng lawa, yung creek. O pwedeng sa tabing dagat. Make sure na ikaw ay gagawa ng paraan kasi alam mo mangyayari at mangyayari. Naalala ko tuloy yung sabi nung kwento lang ito ni Mama Tess. No? Buhay pa yung tatay nila. Nagtatanong, bakit kayo dyan sa baba? Dapat doon daw kayo sa bundok. Kasi nga alam niya na sa future, pwedeng bumaha. Di ba? Talagang yung wisdom ng matatanda, hindi mo pwedeng ano yan eh. Kaya nga tayong mga bata, makinig tayo sa matanda. Kasi may wisdom dyan ng Panginoon. During that time, hindi naman nag-aral yan. Tama po ba? During that time, wala namang Google. Pero bakit kaya nilang ipidik yung pangyayari? Kasi nga po, talagang ang matatanda, they learn by observation. Huwag natin ano yan. And then tayo, we will learn by reading His Word. Number 9. Then you will be handed over to be persecuted. So common din po ito. Actually, mga Israelites ang tinutukoy po dito. Pero as a Christians, makakaranas ka rin ito. Marami pong mga buhay sa atin ngayon, pagkakataon na tayo mismo mga Kristiyano, bisan niya hand over tayo, lalo na pagka missionary ka. Di ba? May mga death threat because of your faith. Ngayon, hindi tayo nakaka-experience yan. Kasi dito sa Pilipinas, malaya tayo nag-share ng Word of God. Pero yung mga missionary natin, kapatid, grabe. Pinapatay po sila, lalo na sa India. Talagang pinapalo-palo sila pagka po meron nakitang church. At sa China, ipinagkakanuno sila ng mga kapwa Kristiyano minsan. They will hand over to be persecuted and put to death. And you will be hated by all nations because of me. Minsan dahil sa pagkapahayag natin ng salita ng Diyos, napapahamak pa tayo. Amen. Slides please. Tuloy lang po natin yan. Ini-expose lang po natin ito. Sa verse 10. Ito na. Tignan po natin kung nangyayari ngayon ang mga bagay na ito. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Pagka daw malapit ang dumating ang Panginoon, marami daw pagkakataon na yung mga tao daw ay tatalikod sa Diyos. Tatalikod sa kanilang pananampalataya. Meron po ba kayong ganon na narinig? Na dati active sa gawain. Alam natin sa Diyos yan. Ngayon sa iba na naglilingkod. Tama po ba? So sinabi na ng Panginoon yan. Pag sinabi niya, it will happen. Naalala ko yung mga kabataan. Yung mga kabataan nun, talagang pagka sinabing church, talagang may respeto sila sa church. Tignan natin ang mga kabataan ngayon. Pagka ba kayo pinagsisimba, napipilitan lang kayo. Mamaya, pag-aaral natin, bakit yung mga iba ayaw bumalik sa Panginoon? There will come a time na ang mga tao ay makukontento na sa kasalanan. Pag binasa mo yung Matthew 24, para din yan yung lugar ni Noah. Na yung mga tao, mas gusto pang nagkakasala sila kesa bumalik sa Diyos. Exactly the same time. Naalala niyo yung mga statement ngayon? Di bali ng homosexual, basta malapit lang sa Diyos. May mga ganung statement, di ba?
Di bali nang may mga maling ginagawa, basta tumatawag lang sa Diyos. Ito po yung henerasyon na yon. Grabe, no? Pwede nang ikasal yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Tama po ba? Pwede nang mag-asawa ng mas marami kaysa isa. Ito rin yung henerasyon na yon, na okay. Alam niyo po ba, sa henerasyon na ito, ang Pilipinas na lang at saka ang Rome, na meron pong, wala pong divorce. At dahil dyan sa argument na yan, yung mga mambabatas natin ngayon, pabor sa divorce. Bakit? Karamihan po sa mga nanunungkulan, senador, congressman, marami po silang asawa. Kaya sila ang magbe-benefit ng batas. Tama po ba? Nasusulat na rin yan. Mas anong protesta natin, mangyayari yan kasi sinabi na ng Bible. Ito pa, and many false prophet will appear and deceive many people. Punta po ngayon, mas sinasaan, ang dami-dami pong nangluloko, nang bubudol, lalong-lalo na sa pananampalataya. Sabi nga nung aking boss, Cesar, you are the only preacher that I know that you are asking money from me. Sabi nung supporter ko, ako lang daw ang nanghihingi ng pera sa kanya. Karamihan daw ng mga preacher sa ibang bansa, lalo na sa lugar niya, sa Amerika, sila pa daw ang nagbibigay dun sa preacher. Ikaw humingi sa akin. Ibig sabihin, kasi nga po, ang dali pong manghingi ng pera pagdating po sa religion. Most of the wealthiest people in the world are under the name church or religion. Kami lang ni Pastor Yeboy, yata ang mahirap na Pastor. Kasi hindi naman tayo abusado pagdating sa bagay niya. Ito pa, because of the increase of wickedness, ito nga, dahil daw kasalbahian, the love of most will grow cold. Nasaan na yung mga kapatid natin? Ngayon, di ba, nauubos? Bakit? Wala na silang panahon sa Diyos. Ang treatment nila sa church, no, ay parang genie. Pagka may kailangan lang, at may pangangailangan lang, saan pupunta? Sa Panginoon. At magsisimba. Ito yan. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Slides, please. 13. But he who stands firm to the end will be saved. So yung sabi nung iba, ang maghihintay daw hanggang wakas ay maliligtas. Kapatid, ang tinutukoy po dyan ay yung susunod na trahedya, which is tribulations. Hindi po sa ating mga Kristiyano yan. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi sa ating Kristiyano yan. Kasi merong rapture. Ililigtas tayo ng Panginoon niya. Kaya nga po, ini-hold ko sa 14. Kasi yung susunod yan, sa mga susunod na pag-aaral na. No? Okay. And this, ito yung bahagi tayo. Pakibasa nga po natin ng sabay-sabay. 14. 1, 2, 3, 4. And this gospel of the kingdom so merong task tayo pala. Isa palang indications na malapit nang dumating ang Panginoon kapag ang lahat ng dako ay nababahagigan na ng salita ng Diyos. Pastor, paano nangyari yan? Ito lang henerasyon na ito na merong internet. Tama po ba? In the 1940s, in the 1960s, in the 1970s, wala pong internet. Ang internet, nakakaabot sa lahat. Tama po ba? Itong henerasyon lang na yan, na pagka po nag-post ka ngayon, lahat ng tao pwedeng, sa Pilipinas lang kapatid, sa dami ng cellphone, ilang milyon ng Pilipinas? 100 plus million. Tama po ba? Ngayon alam nyo kung gaano karami ang cellphone sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng SIM card? Alam nyo po, 150 million. Bakit? Kasi minsan, ang mga tao, dalawa-dalawa ang cellphone. So, pwedeng mangyari. Sabi ito ng Panginoon, pwedeng mangyari o 4. Slides, please.
Ito na. Pag-aralan po natin to. Go slides. Alright. So, yung 24, pag binasa nyo po yan, I encourage you to read. Pagdating po sa Matthew 24:15 to 28, ito yung tinatawag natin na the Great Tribulations. Yung kanina, pagka daw narinig nyo ito ay tinatawag lang natin na birth pains. Ano ba yung birth pains? Pagka manganganak, katulad ni Aljoy, di ba manganganak siya, meron tinatawag na paghilab. Si Sarina, humihilab. Yung hilab na yun ay gradual. Halimbawa, every 2 hours. Tapos nagiging 1 hour. Tapos nagiging 30 minutes. Nagiging 15 minutes. At pagka po yun na, ang mangyayari doon ay... Alright, so, Matthew 24, verse 15 to 28, pag binasa mo yan, para wag kang malito, yan po ay tinatawag natin na Great Tribulations. Pakisabi mo sa katabi mo, Great Tribulations. Yung nararanasan natin sa mundong ito, kaya na ng tao yan, kasi tribulations lang yan. Ang tawag natin dyan ay trials. Amen po ba? Ano ang pagkakaiba ng trials at temptation? Ang trials make you strong. Katulad po ng mga kapatid natin sa Agoncillo, di ba? So, sila po ay binubugbog ng mga trahedya. Hindi para sila ay lugmukin. Para bumangon sila, patuloy silang magtiwala sa Diyos at maramdaman nila na ang Diyos ang tumutulong sa Kanya. Bakit tatanungin? Pastor, bakit pa sila rumaranas ng ganyan? Bugbog na nga sila eh. Wala po tayong magagawa. Kasi ang sabi ng Bible, nasusulat na. It so happen na nandun lang talaga sila sa pangyayaring yon. So gagawa ng paraan. Katulad doon, si nanay, nilagay nyo dito sa Muntinlupa. Dahil alam nyo mangyayari yung bagay na yon. Alright, ito po yung So magkakaroon po ng rapture. Mamaya, papaliwanag ko yan. Meron akong look at the big picture. So, yung sinasabi pong pangyayari dun sa 15 to 28, ang tawag po doon ay Great Tribulations. It composed of 3.5 years. Pag binasa mo yung Bible, yung 24, ang sabi doon, kailangan paiksiin. Kasi pagka daw hindi umiksi, hindi kakayanin ng tao. Alright. Sa pastor, nananakot ka. Hindi ako nananakot. Pag-asa ang binibigay ko. May rapture eh. Alright. So, tuloy po natin. Great Tribulation yan para wag kayong malilito. So, pagkatapos ng rapture, magkakaroon ng 3.5 years na actually ito, parang prosperous, peace, kapayapaan. Kaya lang, pagkatapos ng 3.5 years, ito na naman, problema na naman. At mabigat na problema. Okay, alam niyo po ba ngayon sa Banyaga o dun sa Agoncillo, alam niyo, ang dami nilang pera doon. Tama? Kasi mga negosyante sila eh. Sila yung mga tilapia, sila yung mga talagang nag-aangkat, nagpupunta sa Divisoria, nagtitinda. Pero ang problema po, hindi makabili. Kasi bakit? Sarado yung kalsada eh. Ang sabi ng Bible, pagdating po ng tribulations, hindi ka makakabili. Kasi wala ka talagang mabili. Ganun po kahirap. So, mas mahirap pa yung daranasin nila. Alam nyo, darating ang panahon, no? Na mas matatag pa sila sa atin. Kasi bakit? Ito, nararanasan na nila eh. Sanay na sila. Papagpagan na lang nila yan. Hindi katulad natin, sumakit lang ang tiyan natin, di ba? Hospital tayo kaagad. Si Aljoy, sobrang suka niya eh. Natakot si Timo. Kasi baka sa suka niya, wala na siya may suka, isuka niya na si Aya. Sa iba lumabas. Okay, tuloy po natin. Mahaba pa itong lesson sa atin. Point number 1 pala tayo. Slides, please. Are you still with me? Ayan. Okay, para wag tayong matakot. Gusto ko maging matatag po kayo kasi bahagi po kayo dito. Slides, please. Ayan nga, ang sabi diyan, at that time, the Son of Man will appear in the sky, and all the nations of the earth will mourn. So lahat daw ng tao sa buong mundo ay magmo-mourn. Ano ba yung mourn? Di ba? Bakit? Pinalagpas ko itong tagapagligtas na ito. They will mourn. Pinabayaan kong madala ako ng mga problema. Malulungkot sila. Coming on the clouds of the sky with power and great joy. Slides, please. Slides. Yan. Ito na. 29 to 31. Ang kanina, yung relevant of
the second coming. Okay, ganito. Alright, basahin po natin. Matthew 24:29 to 31. Meron dyan. Immediately after the distress, ano yung distress? Yung paghihirap. Of those days, the sun will be darkened, and the moon will give its light. The stars will fall from the sky, and the heaven bodies will be shaken. Grabe, no? Grabe ang pangyayaring ito. Yung palang naranasan ng mga kapatid natin, ay hindi pa yan. Mas grabe pa. Sa 30, appear in the sky, and the nations of the earth will be mourned. Yung binasa natin kanina, sa 31. And He will send His angels with loud trumpet call, and they will gather His elect from the four winds, from one end of the heavens to the other. Ito na po yung ililigtas ng Panginoon, yung kanyang mga elect. Pero ito po ay during the tribulations. Yung maliligtas hanggang wakas, kailan naghihirap na. Kaya nga mamaya, merong easiest way akong ipagkakalob sa inyo. Slides, please. Alright. Alright. So, ito yung tanong. Tanong natin. Kanina, na-discuss na natin yung mga pangyayari na bago dumating ang Panginoon. And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Slides, please. Meron akong bagong knowledge na natutunan. Slides, please. Alright. Ito po yung nabasa ko. At totoo naman, sa pangyayari. Ito po yung parang overall chart ng pangyayari. Kung titignan niyo po doon sa kabila, 2,000 years, napansin niyo po sa bandang kaliwa. Ano nakikita niyo doon? That's Garden of Eden. So magsimula po sa Garden of Eden hanggang sa time ni Noah, 2,000 years. 2,000 years lang. Pastor, bakit may mga dinosaurs? Kapatid, hindi natin pwedeng pahapyawan yan. May mga discovery ngayon na may mga tao daw during ibang topic yan. Pero ang gusto ko pong maunawaan nyo, from creation of the world hanggang kay Noah, 2,000 years. Magsimula po dun kay Noah hanggang sa ating Panginoon, which is AD 33, 2,000 years din. So ilang years na? 4,000 years. Pagkatapos po, nung 4,000 years, no? Okay, ano nangyari doon sa Jerusalem? Yung temple, AD 70. Nasunog, nasa taas. Pagkatapos po noong 1948, ano nangyari? Itinatagpo ang bansang Israel. Nawala sila sa mapa. Magsimula po nung AD 70, wala sila sa mapa. Pagdating ng 1948, naging bansa po sila. Ngayon po, anong date na? 2024. So, total of 6,024. Kasi 2024 tayo ngayon, tama po ba? Ngayon, hindi po natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Tama po ba? Pwedeng mamayang gabi. Pwedeng bukas. Pwedeng sa makalawa. Pagkatapos po noon, pag dumating po yung rapture, anong mangyayari sa mundo? Ayun na yun, Great Tribulation. Kaguluhan for 7 years. Tapos 7 years, meron pong mangyayari. Ang sabi ng Revelations, ng Peter, magkakaroon po ng ilang? Millennial reign of Christ. So kanina, ilang taon na po? From kay Noah, 2,000. Tapos, from Noah to ang Panginoon pagdating, 4,000. Magsimula nung ating Panginoon hanggang ngayon, 2024. Hindi natin alam, yung 24 na yun, baka buta lang yun. Hindi accurate, tama po ba? Ang sabi ng Bible, 2 Peter chapter 3, verse 8, with the Lord's day, with the Lord, a day is like 1,000 years. Ang isang araw sa Diyos, 1,000 taon sa tao. Pastor, ano pong gusto niyong mangyari? So, tandaan natin na ang Panginoon, pagdating ng 7 days, ano nangyari sa Kanya? He rest. So, ang sabi ng mga scholars,
Ang itatagal daw po ng buong mundo ay 6,000 years lang, plus 1,000 years ng Panginoon, tama ang Biblia. At pagdating ng 7,000 years, ika-7,000 years, magpapahinga, tapos na ang mundo. So ano ibig sabihin mga kapatid? Nandoon na po tayo sa last days and last time. Kung ano man yung nararamdaman natin ngayon, ito po ay bahagi na ng katapusan ng age. Kada age, hindi po yung katapusan ng mundo. Kada age, sa mata ng Panginoon, particular sa Israel, may nangyayaring trahedya. Number 1, yung catastrophe. Ano nangyari yon? Yung kay Noe. Yung second, yung pinatay nila yung Savior, hindi nila tinanggap. Pangatlo, great tribulations. Kaya nga po, nasusulat na itong mga bagay na ito. Hindi nakakakaba. Pero ito po yung mangyayari kasi may mas magandang nangyayari ito kasi nga po, parang ganito, lalabas na yung baby. Kailangan niyang mag-labor eh. Kasi nga po, may ni-expect tayo. Ano ni-expect natin? Yung baby. So may mas magandang pangyayari after this hirap. Kaya nga, mga kapatid, I encourage you at encourage sa inyo ng Panginoon, yung mga tao sa Agoncillo, no? Don't worry, may magandang mangyayari pa ang pagbalik ng Panginoon. Amen po ba? Ang tanong ay, handa ba tayo? Slides, please. Slides, yan. So, point number 2, relevant information before Christ's second coming. Na-discuss na natin kanina. Ano yung mga relevant information? Ano ba yun? There will be wars and rumors of war. There will be, ang tawag doon, deception. Di ba? Meron pong famine. Meron pong earthquake, pagputok ng mga bulkan. So, nangyayari ang mga bagay na ito. Don't be alarmed. Slides, please. But he who stands firm to the end will be saved. Ito pa maganda kapatid. Pilit po nating inaabot yung mga tao. Sabi nga daw po nila, meron pong 60-40 window. Yun na lang po ang hindi naaabot ng gospel. Pagka naabot na yon, pwede nang dumating ang Panginoon. At ngayon, kasalukuyan, may mga missionary na naka-assign doon. So, ano sabihin? Talagang malapit nang dumating ang Panginoon. Slides, please. Mabilis lang tayo. Ito pa. Matthew 24:32-34. Now, learn this lesson from the fig tree. Alam niyo po yung fig tree. Ito po ang pinaka-common na halaman sa Middle East. Kabisado nila ito kung kailan po yayabong at kailan po ito mamulaklak. Alright, now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender, the summer's near. Pagka daw tumitigas na yung kanyang mga sanga, alam mo na malapit na mag-summer. 33. Even so, when it is near, right, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. I tell you the truth, this generation will certainly not pass away until these things have happened. Okay, sabi niya ganyan, pagka daw nakita niyo yung fig tree na namumulaklak na, this generation will not, kumbaga, finish na hindi mangyayari yung pagdating ng Panginoon. Slides, please. 1948, itinagtagpo ang bansang Israel. Pagka po sinabing fig tree sa Bible, ang tinutukoy po nito ay ang bansang Israel. Sabi mo sa katayo, bansang Israel. Ang sabi ng Hosea 9 verse 10, when I found Israel, it was like a finding grapes in the desert. When I saw your fathers, it was like seeing the early fruit on the fig tree. Kapatid, 1948. Anong date na po ngayon? 2024. Ilang taon na po ang diferensya? (2024 minus 1948). 76.
So, ilang henerasyon? Sabi niya ganyan, sabi kanina sa 24, hindi daw lilipas ang henerasyong ito. Ang henerasyon po ay pwedeng 70 years, pwedeng 80 years. Basta ang mahalaga pong henerasyon, yung hindi po mamamatay lahat yung mga tao noong 1948, pwede nang dumating ang Panginoon. At ito na po yung mga indications. Dapat pa tayong matakot? Hindi. Dapat lalo nga po tayong maging matatag. Kasi alam natin na mas binabagyo tayo ng mga ganyang trahedya. Alam natin na ang Panginoon ay malapit na. Go ahead, the slides please. Engaging believers to be relevant in the society. Kapatid, ipidrove po natin na ang Bible is relevant in history. At ngayon, dahil siya relevant, siya ang naglilista ng mga bagay patungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoon. At pagkatapos po nating malaman ito, ano naman sa atin ito? Alright, slides please. Tignan natin yung Galatians. Ang Galatians chapter 1 verse 3. Number 1. Pakibasa po. Go, brothers. So kanina, hindi lang kayo maging watchful sa mga bagay na nangyayari sa environment. So watchful din kayo sa mga bagay na nangyayari sa loob ng church. Tama po ba? May mga kapatid ba tayo na caught in sin o may nagagawang kasalanan? Alam nyo, ang pinakamahirap pong sitwasyon sa ating iglesia, kapag ka po ang tao ay may ginagawang mali, ano nangyayari? Nawawala sa iglesia. Tama po ba? Anong sabi ng Bible? Restore them. Abutin po. Tama ba? Huwag pong pagchismisan. Abutin. Tama po ba? Alright. Ngayon, mga kapatid, paano mo malalaman na ang taong ito ay Kristiyano? Hindi ko nilagay dyan. Particular sa kasalanan. I want you to turn your Bible to 1 John chapter 5 verse 18. Ito po ay indikasyon na itong taong ito ay talagang Kristiyano. Nagkaroon lang ng pagkakataon talagang magkasala. Natukso lang eh. 1 John 5:18, hindi ko po nilista dyan. Lista nyo sa Bible nyo, importante po ito. Kasi ito po ang significance. Alright, ang sabi dyan, we know that anyone born of God does not continue to sin. Yung mga tao daw ay anak ng Diyos ay hindi daw nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya nga, pagkakasalanan na, patuloy mo pang ginagawa at nag-i-enjoy ka sa kasalanan, ano sabi ng Bible? Baka hindi ka naman Kristiyano. Huwag naman tayo malusog. The one who was born of God keeps him safe, and the evil one cannot harm him. Ito ay assurance ng salvation. Kapag ka po talagang tayo ay anak ng Diyos, mga kapatid, ililigtas tayo ng Panginoon. At bibigyan tayo ng pagkakataon na tayo makabalik sa Kanya. Pastor, paano yung mga hindi nakabalik? Pero ang sabi ng Bible, baka hindi naman talaga Kristiyano. Tama po ba? Napilitan lang. Number 2, be responsible. Look at verse 2. Carry each other's burden. And in this way, you will fulfill the law of Christ. Ano ba yung law of Christ? Lipat lang kayo ng isang verse. Ang law of Christ po is nasa 5. Galatians chapter 5. Tingnan niyo po yung Galatians chapter 5. Ano ba yung law of Christ? Alright. Ang law of Christ, pagdating po sa Galatians chapter 5 verse 6. For in Christ Jesus, neither circumcisions nor uncircumcised. Kasi pinag-aawayan nila eh. Ang mahal mo lang ba yung circumcised? Kaming mga hindi circumcised, hindi mo mahal? Has any value? Walang value sa Panginoon yan. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Ayan, mga kapatid. If you want to be relevant sa sitwasyon na ito,
na alam mong malapit nang dumating ang Panginoon, dapat kung merong maibigin, ikaw yon. Minsan ang problema, tayong mga Kristiyano, tayo pa yung suplado eh. Ligtas na kami. Bahala na sila dyan. Mga kapatid, yun lang. No? Kung may pagkakataon, batiin yung mga dapat batiin. Tama ba? Batiin yung mga dapat batiin. Kasi nga po, we want to be relevant in this present time. Number 2, carry each other's burden. Number 3, if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Kayo ang lumapit sa akin. May mga ganyang attitude, di ba? Tanggalin na po natin yan. Kung pwedeng makipag-ayos, makipag-ayos. Kasi bakit? Malapit nang dumating ang Panginoon, baka abutan tayo, may kaaway tayo. Hindi tayo relevant. Is that an amen? Kaya lang minsan, if you know that you are wrong, accept that you are wrong. Kasi ang sabi doon, no? Carry each other's burden. Wag naman lahat ng tao gusto mo mag-sorry sa'yo. Basically, tignan natin ang sitwasyon. May kasalanan din ba ako? Ano yung prinsipyo? It takes two to tango. Kaya yung taong yun nagkasala kasi may dahilan. Amen po ba? Slides please. 3, 4. Each one should test his own action. Tignan natin yung mga galaw natin. Ito yung pagkakataon na tignan natin yung ating mga galaw. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag na tayong magsugal. Huwag na tayong magpabaya, lalo na sa ating pamilya. Huwag na tayong umasa. Ang sabi ng verse kanina, those who wait upon the Lord, hindi those who wait upon gambling. Sabong, online bingo, di ba? Loto, Malapit ang dumating ang Panginoon eh. Tama po ba? Hindi na natin alam. Nandiyan na sa generasyon na yan. For each one should carry, anyone who receive instructions in the word must share all good things with his instructor. So yung mga tao naman may kakayahan. So ang sabi diyan, to give sa instruction, yung action. Salamat po. Nung last week, nabigyan nyo naman na recognition yung mga pastor nyo. Marami pong salamat. Although we are not deserving of that, no? Pero salamat po sa Panginoon, sinusunod nyo itong nandito ito na binigyan nyo naman kami ng pagkakataon na magkaroon ng konting puwang para mag-thank you man lang. Tama po ba? In a way or another, nakatulong din naman po kami sa inyo. Alright, so 7, Flo, please. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what is so. Kung anong tinanim, pagkagalit ang iyong tinanim, anong aanihin mo? Kapatid, hindi ngayon ang perfect time para magtanim ka ng galit. Hindi ko tutulungan yan. Galit ako sa pamilyang yan. Hindi ako tutulong yan. Kasi may nagawa sa aking mali yan. Hindi na po, tapos na po. Malapit nang dumating ang Panginoon. Lahat po tayo ay haharap sa Diyos. Is that an amen? Haharap po tayo sa Diyos. Amen po ba? Bigat, no? 9. Ito na maganda. Let us not become weary in doing good. Tutulungan ko na naman ba yan? Last time tinulungan ko na yan eh. Kaya lang, yung mga tinutulungan naman, wag naman mga abuso. Tama po ba? Yung tama lang. Tama ba? Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Wag mo nang intindihin yung binigay mo. Ang intindihin mo, ang Diyos ang nagbibigay. Kapatid, meron tayong drive this week. Marami tayong tutulungan sa Batangas. Ano yung pwede nating itulong? Pastor, wala akong pwedeng itulong diyan. Ako nga ho, wala eh. Maniwala ako. Anong meron ka? Naalala niyo yung babae sa Bible na dumadanas po siya ng salot at dumating si Elisha. Elisha ba? Elijah. Ang tanong sa kanya, anong meron ka sa bahay mo? Mga lalagyan pong walang laman. Diba? Hindi. Ang kwento pala na nakita niya, yung
Inabutan siyang nagluluto ng pagkain. Sabi niya ganyan, iluto mo yan, no? Pakainin mo ko. Hindi, Panginoon. Sabi niya, Lord, Smolel, ang pagkain ito ay huling kain na namin ng aking anak. Pagka po ito ito na yung huling kami at mamamatay na kami. Pero dahil masunurin sila dun sa lingkod ng Diyos, ibinigay niya. So ngayon nakikiusap po ko sa inyo. Tulungan natin yung mga kababayan natin sa Batangas. Hindi ba kayo naantig? No? Yung iba napapanood lang nila sa TV, tayo kasama natin mismo dito. Tulungan natin. Tama ba? Let us not become weary, for the Papa will reap harvest. If we do it, ito yung 10, please. Ito po yung final words, 10 last words. Pakibasa po natin na malakas. Go. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belongs. Pastor, paano yung tutulungan mo? Alam mo namang niloloko ka. Bahala na ang Diyos sa kanya. Tama mo ba? Basta may kakayahang tumulong, tumulong ka. Kung siya ay humingi ng tulong at panloloko lang pala, siya ang makakatanggap ng sumpa, hindi ikaw. Ikaw, absuelto na kasi sinunod mo lang yung sabi ng Panginoon. Tulungan yung mga dapat tulungan. Church should be relevant as in the situation dictate our actions. A relevant church is the one that connected to the community. Ang relevant church daw ay yung mga taong dumidikit sa community. Hindi umiiwas. Kapatid, kaya hindi tayo nasalanta kasi tayo yung gustong ng Diyos makatulong dun sa mga nasalanta. Is welcoming. Lahat pumapapasok and offers hope to those around it. A relevant church is connected to the community and seen as a place that can offer solutions to the problem. Ngayon, tanong, ano ang pwede po nating itulong doon sa ating mga kababayan? Kasama niyo po isa sa prayer. Meron po tayong panalangin at naipanalangin na pinagkaloob na ng Panginoon. So ngayon, ang sabi ng verse kanina, kung merong opportunity na tumulong. Kasi bakit? Mas magdali at masarap yung tumutulong kaysa yung tinutulungan. Tama po ba? Kaya nga sa pagkakataon pong ito, tumulong na po tayo kaagad. Ngayon, mamaya magpapapas tayo ng yung ating mahiwagang lalagyan diyan para at least diretsang tulong, no? Ipunin natin tapos itulong natin kaagad doon sa ating mga kababayan. Pagpunta nila ito, nasunog pa yung motor, no? Talaga, inaapoy ng challenge itong kapatid natin. Makatulong man lang pang-repair ng kanyang motor para pag-uwi niya dun sa probinsya. Kasi until now daw, hindi pa po nadadaanan yung agonsilyo ng 4 wheels. Puro motor lang ang nakakadaan. So, pagkakataon po natin tumulong. Amen po ba? So, tayo po tumayo, tayo po yung manalangin. Panalangin niyo po ito. Panalangin po ninyo ito. No? Sige. Alright, so tayo po yung manalangin, tayo po yung lumapit sa Panginoon. Dakilang Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat. Maliwanag po ang mensahe nyo sa umagang ito. Malapit na kayong dumating. Dapat ang Kristiyano ay maging significant o maging mahalaga sa pagkakataong ito na merong nangyayaring trahedya sa aming pong kalipunan. Panginoon, sa iyo po namin inaalay ang mga problemang ito. Bigyan niyo nga po kami ng solusyon. Sana po, O Diyos, mailabas namin yung mga tulong na yun para sa aming mga kababayan. Lord, tulungan niyo nga po kami. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pasalamat, at doon sa amin pong nagko-commit na sila'y tutulong, bigyan niyo po sila ng kakayahang makatulong. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po, puri ng Panginoon at tumulong po tayong lahat. Thank you. God bless.